ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang International Literacy Day. Isang paalala ang pagbabasa at pagsusulat ay susi sa pagkatuto, komunikasyon at mas maliwanag na kinabukasan. Bilang pagbabalik tanaw noong History Month o nakaraang episode natin ay tinalakay natin ang mga kahalagahan ng kasaysayan bilang gabay sa ating pagkakakilanlan. Ngayon naman ay na samahan niyo kami sa paglalakbay tungo sa diwa ng ating literacy. Ngayon ay ipapasa ko ang ating spotlight kay Ate Rhea dahil alam ko may mga katanungan siya para sa ating lahat na makakatulong at makakapagbigay ng knowledge sa atin. Dahil literacy day pa din naman siguro mag-English. Hehe. Ayan. Hello, hello, hello. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, magiging usapin natin ay patungkol sa isa sa mga pinagdiriwang ngayong ano ba yun? September. Buwan ng September ay International Literacy Day. So sa ngayon, alam niyo ba na hindi lamang ang pagbabasa at pagsusulat yung masasabi nating literate ng isang tao? It's all about being able to understand and use the information in different ways, whether sa school, sa trabaho, or kahit saan, maging sa social media man. At kaya naman today, gusto namin kayong imbitahin na mag-reflect kung paano tayo bilang isang komunidad maaaring maging mas literacy friendly sa isa't isa. So, uumpisahan ko sa ating usapan natin ngayon sa pagtatanong sa mga kasamahan ko. Ayan. Pero before that, kakamustahin muna natin yung bawat isa. So, ayan. Kumusta kayong lahat? So, ayun, sa Anika. Kasi parang ngayon ko lang parang nagkasama ulit kami ng Anika. Ayan, Anika, kamusta ka naman? Okay naman po ako, Ate Rhea. Medyo maulan po dito sa amin, pero buti naman hindi siya nagko-conflict sa ating kalambag dahil online lang po. Sana mag-enjoy po tayong lahat ngayon. Ayan, it's good to hear, Anika, that you're okay. So, ayan, mag-ano na lang tayo dyan. Sa mga inuulan yung mga lugar, baon na lang tayo ng payo at saka mag-ingat. Kasi hindi natin alam kung magkakasakit ba ngayon, hindi, ganon. So, ayan, ito, isa sa mga kasamahan ko sa Team Pioneer. Justin, how are you? Hello po everyone. Hello po Ate Rhea. So okay lang din naman. And really excited po sa topic natin today which is of course ano po, literate. Or yan nga po, being a literate person. So yeah, okay lang din naman po. Back to you Ate. Ayan, hello Justin. Sa mga hindi nakakaalam, si Justin is currently studying at University of Southern Mindanao. Am I right, Justin? So, we are Yes. school, pero never pa talaga kami nag-meet ni Justin in person kasi siguro sa busy and hectic schedules namin, hindi talaga nagko-cross yung landas namin. Pero eventually, mag-meet din kami soon. O, di ba? Soon sa iisang campus lang kami, pero hindi kami nakikita talaga. So, ayan, Levin. Ikaw naman, parang tumatamlay si Levin yung nakasakit matay. Okay lang naman. Medyo matamlay kasi hindi pa ako nakakatulog na maayos. Pero kaya ko talagang bawiin since tapos na yung mga gawain. Medyo maluwag-luwag na rin. Yeah, very excited rin ako sa episode na to kasi kasama ko na naman kayo tapos makakapag-share na rin ako ng mga alam ko tungkol sa topic na to. Thank you, Levin. So, ayan, kay Lian naman. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Good morning, everyone. Ay, afternoon na pala. My bad. Good afternoon. Siyempre, tuwang-tuwa ako para sa araw na ito. At siyempre, sa topic natin bilang a study person or madalas magbasa, siyempre, nakaka-excite na literacy month na, yes, may na ako, marami ako share ngayong araw. Yun lang, Ate Rhea. Thank you. Yan, thank you. Parang lahat naman tayo excited. And I'm sure na yung mga viewers natin ngayon is very excited. So, if you're excited kayo matuto ngayon, samahan nyo kaming just stay tuned and makinig kayo sa aming mga talakayan ngayon. And I am very sure na very fun, engaging yung magiging topic natin ngayon. So first, uunahan ko kayo sa pagtatanong na para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng pagiging literate? Kasi kanya-kanya sa atin, may iba't ibang pagkakaunawa tayo sa word na literate. Kasi
parang mabibigyan natin ng unang conclusion yung isang tao kapag may mga bases tayo kung hindi nila na-meet yun, parang nakaka-categorize natin sila sa literate and illiterate. So, for you, Justin, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng pagiging literate? So, thank you, Ate Rhea. So, para sa akin po, ang ibig sabihin ng pagiging literate ay hindi lang sa kung paano siya kagaling magbasa, gaano ka bilis siya magbasa, is about understanding the specific context. So, for my own perspective po, useless po yung tao na, oo, masasabi natin marunong siyang magbasa, marunong siyang magsulat, pero hindi niya naiintindihan yung sinusulat niya or binabasa niya. And I think it is really important for us to know how to read and to understand the topic for us to be a literate person. Yun lang po, Ate Rhea. So, ayun, very very short and precise yung answer ni Justin. Kasi hindi naman lahat nagbabasa is nakakaunawa sa binabasa nila. Yung iba nga, 2 to 3 times na lang binabasa just to have a clear conception of what they have read. So, ayan. Next, feel ko super excited ni Lian na sumagot. So, ayan, Lian, take it away. Para sa'yo, ano ang pagiging literate? Siyempre, dagtungan ko na lang kay Kuya Justin kasi parang yung literate. Siyempre, para sa akin, ang pagiging literate ay higit pa sa kakayang bumasa at sumulat. Ito ang pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan upang maunawaan ideya. Yung katulad nga ni sinabi ni Ate Rhea kanina, yung iba na 2 to 3 times pa binabasa para na magkaroon ng clear view o clear idea ng kanilang binabasa. Mapapahayag din dito yung saloobin at yung makikipagbahagi sa malawak na lipunan. Ang pagiging literate ay ang pagbibigay ng daan sa tao upang mas mapalawak ang kanyang pananaw, magawa ng tamang desisyon at magkaroon ng boses sa anumang usapin. Yan lang. Ayun. Thank you, Anika. Mamaya, isa-isahin kong bigyan ng insights yung mga answers nyo. Kasi so far, yung mga answers natin talaga, napapansin nyo, may mga cohesion yung answer natin. May iisang pananaw. So, ayun, next. Daisy, yung bagong dating. So, Daisy, before answering, kamusta ka? Kasi nagkamustahan na kami kanina. Hello po, good afternoon po. Nasa school po ako. Malakas po yung ulan dito ngayon eh. Tapos nakatapos lang po ng ROTC namin ngayon at area. So far, okay naman po. So, So, ayun na po. Rinig ko ba ako? Yes. Okay, Rinig great ko. naman. Okay. So, ayun na po. So, para po sa akin, yung pagiging literate ko, ay kagaya po ng sinabi ni Justin, yung hindi lang yung tipo na marunong ka lang magbasa ng libro or masulat, ng essay, gano'n. Para sa akin po, mas malalim siya. Yung parang ihambik ka para sa isang susi, na kapag hawak mo siya, mas malaya kang makakapagpahayag at makakaintindi ng mundo. Kunwari, marunong kang magbasa. Kaya mo unawain yung mga balita, mga signs, or mga information na nasa paligid mo. Kapag marunong kang magsulat, kaya mong ibahagi yung kwento mo. Kahit sa simpleng diary, or sa simpleng sulat, or sa simpleng post sa social media, ibig sabihin, kaya mong magkaroon ng boses. Kaya mong ipahayag yung nararamdaman mo. At sa panahon ngayon, sobrang importante ko na may boses ka kasi dito nakasalalay kung paano ka makakapag-stand up para sa sarili mo at para sa iba. Yun ang patanaya. Thank you. Ayan. Talagang nairaos ni Daisy yung signal niya. Pero okay lang yan, Daisy. Sama-sama tayo hanggang dulo ng itong episode. Ayan. So much for that. Anika, for you, what is being illiterate? Hello po, Ate Rhea. Para sa akin naman po ang pagiging literate, at the top of my head, syempre ito po yung capability na makapagbasa or makapagsulat tulad po ng sabi nila kanina. Tapos this word reminded me a lot about Lian po kasi nung nagkaroon po kami ng school-based press conference, ang dami niya pong napanalunan na awards kasi magaling po siya magsulat. So, lagi po siyang pasok sa top 10 na kung ano-anong category. So, ayun po, nalala ko po siya. Tapos, nakita ko rin po kung gano'n siya ka-enthusiastic na makasali ngayong episode at sumagot. Pero sa akin naman po, syempre hindi natin siya i-restrict sa kung paano magsulat or kung paano magbasa. Kasi feeling ko literacy can go a very long way based on how
so many people can implement their creativity on this idea. Syempre, being literate, it can bring you really far po kasi pwede mong ma-shape kung paano mo gusto mag-dream, kung ito yung pwede maging route kung paano mo mapupursue yung mga gusto mong gawin, mga naiisip mo, pwede mo silang lalo pang i-flourish at i-incorporate nga sa pagsusulat, sa poetry, sa kung ano-ano pang interest nila. So feeling ko it's a very creative field at nakaka-excite pakinggan kasi syempre meron tayong mga sarili-sarili nating talents, merong mga magagaling sumayaw, may magagaling kumanta, pero being literate and using that to your advantage is also something else. It's also challenging your brain para lalo mo pong ma-enhance yung skills mo sa pagsusulat po. So kung kay Anika naman is na-align niya yung pagiging literate being creative sa paggamit na pagiging literate natin, di ba? Kasi totoo naman, yung iba nga kapag talagang nagagamit niyo pa yung literacy, you can create more yung mga just like yung sa poetry ganun. Kasi ang hirap kasi gumawa ng poetry kapag kung hindi siya align sa mga hobbies niyo, hindi mo siya magagawa genuinely. Ganun. So, next, si Levin. Ayun. Last. Okay, sige. So, for me kasi, being literate, hindi lang, may iba na ako dun kasi sila, inano nila kung ano yung literates para sa kanila. Pero kasi, para sa akin, hindi lang ito yung pag alam mo paano magsulat or pag alam mo paano magbasa. Parang, it's about understanding the world around you talaga. Yung ability mo mag-analyze ng information, mag-critical thinking, mag-communicate effectively sa mga tao sa paligid mo. Like, kapag nakakita ako ng news articles online sa Facebook, let's say, may mga like hindi ako agad saniniwala doon. Syempre, gagamitin ko yung literacy skills ko para i-check yung source, maghanap ng ibang articles, mag-fact check, i-compare siya sa ibang mga articles, may ibang mga facts. Ganun din naman ako sa school. Pag may project kami, gamitin ko yung literacy ko para tulungan akong express ng ideas ko clearly and collaborate effectively with my group mates, syempre. And as a student rin kasi, nakikita ko na literacy is the key of being like a live citizen in a way na your own thinking and meron kang sarili mong pag-iisip Hindi kayo basta-basta sumusunod sa nakikita mo sa social media. Kaya yun yung feeling ko rin na dahilan kung bakit digital literacy rin is super important nowadays. Alam naman natin, usong-uso na ngayon yung social media and all that. Kaya we need to know how to fact-check information on the internet using our literacy skills. So, ganun talaga ka-importante sa akin yung literacy. So, yun lang naman. Oo, tama-tama yun. Kasi, based on statistics, mas faster na magkalat 6 times faster kumakalat yung mga fake news kaysa sa talaga yung mga reliable na mga information. So, biruin nyo yan. Sasabihan ko si Levis may 1,000,000 sa ano niya. So, maraming maniniwala dyan. Diba? Like, kapag false information was talagang parang mainit sa tenga ng iba, sa mga tao, kaya madaling kumalat yung information. So, we need talaga na maging literate enough para mag-fact check at saka parang lang din natin para sa mga sarili natin na hindi tayo madaling magpaniwala sa mga bagay-bagay na talagang hindi naman talaga totoo. So just to prove ourselves na tayo ay literate enough. So para naman sa akin, ang pagiging literate ay tama yung sinabi niya is it's not just yung pagbabasa at pagsusulat. It goes beyond the box, di ba? Kundi pati na rin yan sa pag-unawa ng paggamit ng impormasyon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ito yung pagiging literate sa media. Yung pagiging media literate natin. Ito ay nangunguhulugang kaya mong mag-analyze at mag-evaluate ng mga impormasyong nakikita o naririnig mo sa iba't ibang platform tulad ng social media. So isa talaga sa mga medium na ginagamit yung lumalaganap yung iba't ibang impormasyon is through social media. Sa madaling salita, ang pagiging literate ay
kinalaman sa kakayahan mong makibahagi at mag-navigate sa mundong puno ng impormasyon at teknolohiya. Mananavigate natin yung ano yung tama sa hindi. Ano yung mas kapanay-paniwala sa hindi. So, para sa akin, ganun yung pagiging literate natin. Kasi, useless yung pagiging bookworm natin, yung talagang nagbabasa tayo, kung hindi tayo marunong mag-analyze, hindi natin na sa buhay kung ano yung sense ng ating mga binabasa. Di ba, pansin natin sa mga Pilipino, mas madali tayong parang nauuto, yun yung word, parang nauuto. Kasi kapag yung iba, kapag hindi masyadong nakaka-jump sa trend na may ganito pala, yung POV, let's just say POV. POV is a point of view, parang ganito yung mangyayari kung ganito kami, kung ganito kung. Pero yung iba, they are not literate enough to understand what the word POV means. So talagang maniniwala sila na ganun yung nangyayari. So 'di ba, kulang tayo sa pagiging literate. So much for that. Let's jump to next question. Next is, sa tingin mo, bakit mahalaga ang literacy hindi lang para sa individual, kundi para na rin sa buong komunidad? Nandiyan ba si Lian? Lian, are you there? Parang parang inaayos pa ni Lian yung niya, signal. So diyan ka na lang muna, Lian. Mamaya tatawagin kita, ha. Si Levy na lang muna yung Sige, sige. Para sa iyo, bakit mahalaga ang literacy hindi lang para sa individual, kundi para na rin sa ating community? Feeling ko mahalaga siya kasi kung lahat ng tao sa isang community is literate, mas mabilis silang nakakaunawa ng issues and mas organized sila, mas organized yung communication, mas organized sila overall. Sa aming barangay kasi nakita ko yung mga magulang na hindi marunong magbasa, nahihirapan magbasa, nagsistruggle sila. Parang hindi nila kayang tulungan yung mga anak nila, ganun. So nakita kong may mga ibang tao na tumutulong sa kanila, mayroon communication pa rin kahit papano. And may mga example rin tulad ng pandemic, yung mga parents na hindi literate, nagkakaroon sila nahihirapan sila mag-set up ng mga modules para sa mga anak nila. Yung iba naming hindi ko na sabihin, yung ibang mga tao dito sa mga college graduate naman, sila yung naging volunteer na mga teacher, tumutulong sila online. So naging rin yung malaking bagay rin yung digital world nung panahon na yun. And napansin ko rin sa community namin, yung mga barangay officials, yung mga ganun, na may mata. Yung meron sila, nakita nila yung mataas na literacy rate. And parang pag ganun, nakita nila mas effective yung implementation ng mga programs. So you can read na meron mga government guidelines kung saan properly yung proper yung pag-announce sa mga may mga clear announcements, and yung communication dito effective siya. So pag marami talagang taong literate sa isang community, mas mababa yung poverty rate. Masasabi ko mababa yung poverty rate kasi mas maraming opportunities ang nag-open in the forms of online jobs or entrepreneurial ventures, ganun. So yun lang naman sa akin. And thank you, Levin, for so much input. Next, Justine. Sa tingin mo, bakit mahalaga ang literacy hindi lang para sa atin, kundi na din sa buong komunidad? So, para sa akin po, mahalaga ang literacy hindi lang para sa atin, kundi para sa komunidad po is when the people of a specific community po is literate, is kumbaga mas yung transparency yung mga transparency ng mga nangyayari katulad na sa ating society. So, for example po is, activity namin po sa Sangguniang Kabataan. So, because of the people or yung mga kabataan po is literate sila, so whenever kung gusto namin ng mga opinions nila, kumbaga nabibigyan sila ng boses, and through that po, ginigib nila yung mga insights nila, yung mga ideas nila. And through that po, mas nagiging enjoy yung activities kasi lahat po ng mga ideas is appreciated. And I think it is really essential po na in a community na literate yung mga person is because it promote a holistic approach po. So with that po, parang lahat po is nagkakaintindihan, nagpo-promote ng unity, and most
especially po is solidarity. So, yun lang naman po, Ate Rhea. So ayun, yung pinaka tumatak sa akin is nagpo-promote siya ng unity. Kasi kapag lahat tayo is literate, yung state of mind natin is parang magkakaunawaan tayong lahat kasi we share the same thoughts, the same viewpoints na parang maintindihan natin yung nung point ng isa kasi we are all literate. So next, Anika, bakit mahalaga yung pagiging literate not just for individuals, kundi para na rin sa buong komunidad? Okay, so para sa akin naman po, isa sa mga ideas na pinapresent ng literacy is for it to have a lot of more doors to education, mas maraming opportunities para sa ating mga kabataan, at pati na rin sa mga adults na present dun sa certain community na yun. Tapos syempre, personal growth na rin kasi tulad na sinabi ko kanina, pwede nyo pa pong lalong i-polish yung skills nyo sa certain branch ng literacy na sa tingin nyo na-enjoy nyo or na-incorporate nyo yung hobbies nyo. Pero syempre, it can also come with a couple downsides kapag hindi po literate ang ilang tao. So, nabanggit po sa previous question ni Ate Rhea na marami pong nagfo-fall for mga AI-generated na images or content or fake news in general po na nagsispread. Ang madalas na victims dito yung mga parents na, of course, they are very caring and they want to be present for their children, pero it's so difficult to spot kung ano ba yung tama, kung ano ba yung fake lang. So this news was published only a day ago po, September 5, na meron pong mga firefighters sa Manila na they fell for this AI-generated truck na nasusunog daw. So syempre, with their sense of urgency and yung job nila na patigilin yung umaapoy, they rushed to that area kung saan pinublish yung location na yun at yung image na yun. Pero pagdating nila, fully fixed pa naman yung car, wala namang na-aksidente, walang sunog. So sa fact na to na sobrang hirap nang i-distinguish kung ano yung tama sa mali, mas mahihirapan natin na i-polish na maging mas literate pa yung mga kabataan at pati yung mga parents natin na silang lagi nagfo-fall for mga AI. So para dito, literacy kasi dapat to nakakapag-promote siya ng confidence at para maging unified ang isang community. Kapag wala po to or kapag nagsistart kayo na magkaroon ng conflict sa mga ganyan dahil kulang sa pagiging literate ang mga tao, hindi tayo magiging isa, magiging uneven yung mga voices natin. Sa susunod na magkakaroon ng sunog, baka hindi na nila isipin na sobrang urgent nun kasi may nangyari na before na accident lang naman or AI lang naman, ganun. So syempre, ang goal po ng literacy para sa mga communities po ay maging mas empowered sila at maging mas stronger po para marinig po sila ng mga taong bayan po. Ayun. Yun, gusto ko yung sinabi ni Anika, yung alarming na paglaganap ng artificial intelligence kasi sa atin. Kasi hindi mo na siya, pagaling yung technology natin ngayon, hindi mo na ma-distinguish kung ano ba to, tama, totoo ba talaga to or hindi, maniniwala ba ko or hindi. So, dyan matcha-challenge yung pagiging literate natin ng mga tao. So, kung palaki na palaki yung hamon sa atin, mas i-improve pa natin yung bond na pagiging literate natin as a community. Okay, next, Daisy. Nakabalik lang ni Daisy. Para sa, ano sa tingin mo, bakit mahalaga ang literacy hindi lang para sa individual, kundi na rin para sa isang komunidad? So, hello po ulit, Andrea. Para po sa akin, kasi kung ikaw lang, example, kung ako lang po yung marunong magbasa at magsulat, para lang po yung sa sarili ko, yung natutunan ko po. Pero isipin mo, kung tayong lahat, kung buong komunidad yung marunong, mas malakas yung collective power. Halimbawa, isang barangay. Kung lahat kayang magbasa or makakaintindi ng batas o mas kaya nilang bantayan kung may mali. At mas kaya nilang ipaglaban kung ano yung tama. Mas kaya nilang i-voice out yung kung ano yung nararamdaman nila. Sa isang banda, example, mas nagiging bukas din sa opportunity, lahat may chance magtrabaho, magtayo ng negosyo, or makisali po sa mga negosyo. So, hindi lang siya para sa akin or para sa sarili natin, kundi para po sa lahat, para po sama-sama tayong aangat.
Ayan, thank you, Daisy. Natanong na ba kita, Levin? Hindi pa, okay. Si Hindi ko Levin pa. yung sasagot. So for you, bakit ba mahalaga yung pagiging literate as a community? Ay, natanong na pala ako. Tapos na ako. Okay. So unfortunately, si Lian, mahina siguro talaga yung signal niya. Marami pa akong na-ready na mga questions. So isa sa mga kasagutan ko sa tanong na ito is yung pagiging literate natin as a community, it gives a foundation kasi kapag nasa community natin, ang pangit naman sigurong magiging out of place tayo, isa lang naman yung komunidad natin. It gives a strong bond of unity and cooperation. Once na literate yung mga tao sa isang komunidad, parang yung kooperasyon, yung paggagawa ng paggagawa ng mga program, ng mga community-based na mga program, mas madaling maiintindihan, mas madaling maka-join yung ibang tao kasi naiintindihan na nila yun because they are illiterate enough na alam nila na para sa kanila yun. Kasi unlike sa iba, napapansin ko kasi yung hindi ko naman sa dina-downgrade yung mga tao, hindi nakakapagpunta ng school. Kasi iba talaga kapag nakapag-aral ka sa hindi. Kasi parang malilesen yung yung confusions mo, yung misconception mo sa mga bagay ba, malilesen yung kapag may enough knowledge ka na sa mga bagay na hindi lahat ay parang hindi lahat tawag nito, nakaka-understand sa isang context. Kasi hindi na, may mga ganun talaga na hindi talaga lahat tama yung sinabi ko, nakakaintindi sa mga context na yun. So, ayun, it's a right talaga na pumunta tayo sa school para sa atin naman din yun. Yung pagiging literate is dadalhin natin yan sa future generation, sa mga anak natin. So, para sa panahong ito, which is education is very free and very accessible. So let us grab na. Mag-aral na lang tayo na mabuti. It leads us to being more literate in the future. Okay, next question. Paano nakakatulong ang pagbabasa at pagsulat sa pagbibigay boses sa mga taong madalas hindi naririnig tulad ng mga kapitibyo? Kasi may tayo dito sa nakasama niyo na ba sila Ate Hana? I'm sure si Daisy na nakasama niya. So si Hana is from team, anong tawag nun? Lakas ba yun, Daisy? Oo, yun, Lakas. And I'm very happy na nabibigyan ng oportunidad yung mga talagang yung perception ng isang IP na nakakapunta ng school. Kasi hindi lahat nakakapunta ng school yung mga IP ng mga katutubo natin. Na ibabahagi niya yung yung karanasan niya. May sometimes daw may mga discrimination siyang na ano tawag ito? Na meet along the way. Pero nakikita ko sa kasama natin sa Lakas pinaglalaban nila yung right to have education and right to express themselves, even though yung katayuan nila is yung parang dinidegrade ng mga tao. Hindi naman lahat. Yung iba, yung mga hindi talaga literally dinidegrade yung mga taong ganyan. Pero it's a bad habit kasi. Kasi sila yung tinuturing natin mga ninuno, di ba? Nanggaling sa angkan ng mga katutubo. So for you, Justin, paano nakakatulong ang pagbabasa at pagsusulat sa pagbibigay boses sa mga taong madalas hindi naririnig tulad ng mga katutubo? So, it is really essential po na if a specific person is literate, katulad po ng kapatid nating mga katutubo, is because they can express their own perception or understanding about specific challenges. So, since our school po, Perez National High School, marami po kaming kapatid na katutubo. And one thing that na-observe ko sa kanila is mahiyain sila. Hindi talaga sila masyadong nagko-connect with others such as mga Bisaya. Kumbaga parang nahihiya sila or naku-culture shock sila sa kung paano magsalita or kumbaga paano mag-interact yung mga Bisaya na person. And
one thing that ano po, kumbaga ginugusto is nakikipag-communicate ako sa kanila. And nasasabi ko na yes, magaling sila, may mga talent sila, pero because of kumbaga nahihiya po sila is hindi nila na-express yung sarili nila sa pagsasalita. So through ano po, na-express nila ang sarili nila through sa pagsusulat, pagbabasa, and through that po, parang nakikita ko po sa kanila na they can express their own perception pag nagsusulat sila at nagbabasa because nahihiya po silang magsalita. So I think po it is really essential for us na kumbaga i-appreciate din po yung kultura nila, to appreciate their own identity. Sa ganun po is yun nga po, respetuhin ang kanilang mga belief, mga kultura at karanasan sa buhay. So I think yan lang naman po, Ate Rhea. Ayan, thank you, Justine, for that wonderful input. Totoo, kasi dito sa amin, yung mga barangay na kapag, yung may mga barangay na, itong barangay na to, ganito, ganito, ganyan, is napapalibutan sila ng mga indigenous peoples natin. Sila yung mga residente sa mga ganung mga lugar. So hindi maiiwasan na talaga sila yung nag-aaral sa mga sa lugar na yon. Pero hindi rin maiiwasan na may mga tao talaga yun, lalo na kapag bata, hindi pa masyadong naiintindihan nila yan eh. Kasi kapag IP kasi, makikita mo yung difference sa physical pa lang. Kapag yung bata, hindi masyadong open sa mga ganyan. Talagang may mga undesirable na mga challenge talagang mamimit yung mga IP natin. Pero I know the DepEd, Department of Education, talagang they work, yung mga teachers natin, ginagawa talaga nila yung best nila para maging inklusibo at pantay-pantay yung pagtrato sa lahat ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Na kung saan yung diskriminasyon at yung hindi pagiging pantay-pantay is wala talaga sa loob ng school. Kaya nga tinatawag na child-friendly yung ating mga pasilidad. So next, para sa akin naman, yung pagiging, tawag dito? Yung pagbabasa at pagsusulat, nakakatulong yan sa ating mga katutubo na erase yung mga boses nila kapag didila ng alyansa or suporta galing sa gobyerno. Kasi ilan lang yung, bilang lang yung mga katutubo na tawag dito, parang kino-continue nila yung pagiging pag-aaral. So in order for that to achieve a certain goal, yung nakakapag-aral, yung nakapagtatapos ng mga katutubo is parang may nagiging papel sila hindi naman sa gobyerno. I mean sa lipunan na yung iba nga naggumagawa sila ng mga programs, mga organizations para magbigay ng kamalayan sa mga tao na ganito, ganyan. Yung pagbabasa at pagsusulat is talagang yung pagiging literate, hindi lang siya para sa mga hindi IP, kundi para sa lahat. Ito ay inklusibo at para sa lahat. So Anika, ikaw, para sa iyo, bakit mahalaga pagbabasa? Para marinig ang boses ng mga katutubo. Para sa akin po, kasi feeling ko, being literate, it can also present inclusivity to a lot of us, most especially yung kabataan po. Kasi dahil sa amin po nagsa-start, syempre sa sarili na po naming skills yun, kung paano po present sa amin yung education, kung paano po kami pinag-aral ng mga parents namin, yung mga teachers that we were around, yung community kung nasan kami. It can propose a very big influence sa kung paano kami magsulat at pagbasa ngayon. Pero, syempre, para naman sa mga katutubo natin, be a helping hand to them in a way na gusto mong tumulong pero hindi mo sila i-shutdown na parang ito lang yung pwede mong ikwento. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo tungkol dito. Sabihin mo sa akin kung ano yung bakit nangyari yung problem na to. Kapag specific lang yung hinihingi mo sa kanila, hindi natin maririnig yung buong kwento kung paano talaga sila nabuhay, how they had to sacrifice a lot more than we na hindi IP
had to go through nung mga bata pa po kami. So, syempre, wag na po nating ulitin ang history na na-overlook pa rin yung ano nila, yung mga kwento nila na nasulat pa rin ng mga taga-ibang bansa ang story nila. So, syempre, kapagka nagkaroon po sila ng opportunity kung paano makapag-read and write sa pagtutulong po natin, mas mabibigyan natin ng pansin ang pag-record ng kanilang history, mapapreserve natin yung language nila, yung culture nila, at syempre, ma-express nila ng tama yung struggles nila. Kasi kapag ka nare-restrict sila sa certain level of information lang, syempre hindi natin maririnig lahat. At yun ang ina-avoid natin kung inclusivity talaga yung gusto natin. Tapos, syempre through books, articles, and social media, meron din pong space kung saan pwede natin ihayag ang mga perspective nila. Kung wala man silang mga cellphone, kung wala po sila ng mga gadgets, or wifi, internet in general, na hindi nila may hayag ang kanilang mga saloobin, tayo na ang mag-initiate na tumulong. Kasi, syempre, bilang kabataan, feeling ko obligation ko na i-transform yung silence nila into speech na visible at marirecognize ng taong bayan. Kasi ayan nga, kapag yung DepEd nagfo-focus lang sa mga urbanized na cities, kung ano yung i-improve, kung ano yung i-implementan ng mga pilot schools, mga pilot programs, ganyan. At meron pang ongoing na ini-investigate ng mga budget, ganyan. Siyempre, it's a process na where we can challenge everybody to grow. Kung ang government ginagawa nila ngayon yung pag-i-investigate, ay tayo namang mga kabataan, gawin natin ang makakaya natin para marinig palalo ang mga katutubo. Ayun po. Ayun. So, thank you, Anika. So, medyo nagkakaroon ng, ikaw na ba? Ako na lang muna. Sige. So, nagkaroon ng technical difficulty si Ate Rhea. So, ako na lang muna sasalo ngayon since wala talaga tayong magagawa. Nagkaroon siya ng emergency or technical difficulties. Di natin rin malalaman. So, nagustuhan ko naman yung mga sagot niya. Napakinggan ko rin naman kanina. Nung medyo lag rin ako, since umuulan rin naman dito sa amin, di talaga natin magagawa ng paraan yan. So, mag-move on na muna tayo sa next na question na naka-prepare para sa atin. So, based sa nakita nyo sa paligid nyo or sa nakita nyo sa school, nakita nyo sa community nyo, ano yung sa palagay nyo mga hamon na nararanasan ng mga katutubo sa pagkakaroon ng pantay na pagkakataon sa edukasyon? So, yung mga nakikita nyo sa paligid, baka may mga stories kayo, may mga narinig, may mga panood kayo online, mga basa online, pwede nyo man i-share to. So, simulan na lang muna natin kay, sino ba pwede? Si Anika. Okay, so parang medyo related na siya sa sagot ko kanina. Unahan ko pala yung tanong. Pero ayun nga, literacy and culture can be very deeply connected. Depende po sa kung paano natin i-interpret to. So kung medyo creative po ang isang tao or kung medyo limited din, marami pong may various ways po kung paano po nila may lalabas ang kanilang mga saloobin or thoughts or ayun nga, yung sarili nilang strength sa literacy. So, based naman sa culture natin, syempre ang mga Filipinos, very diverse yan. Sobrang dami nating cultures, languages, everything. Ginagawa natin ng best natin ngayon para ma-preserve palalo habang it's not too late na hindi pa mapapatay ang kanilang kultura. So, kung meron po silang capability na mag-read and write, na maging literate, ay pwede po itong maging survival para sa kanilang culture. So, ito lang naman yung key. So, kung yung kaninang tanong, syempre matutulungan natin sila sa pagbabasa at pagsusulat. Dito naman, once na they're capable of comprehending and hearing what we are saying, masasabi rin po natin sa kanila kung gaano ka-importante ang pagpe-preserve ng kanilang mga traditions. Kasi ang ginagawa nating pagtulong, para sa kanila rin naman na to eh. So, yung mga stories nila, mga kanta, lahat yan meron pong deep meaning at hindi lang dapat natin to palilipasin. So, ang pagsusulat ng kanilang mga oral traditions or yung, kahit mga sariling experiences po, pwede po natin marinig from them yung kung paano po nila may protect ang kanilang identity. Kasi syempre pwede ko po silang sulatan ng kunwari, mga binukot po, based sa knowledge ko, pwede ko silang sulatan. Pero I don't know from
their everyday lives or their everyday basis po kung paano po sila namumuhay. And sobrang importante nun kasi ang perspective ko, pwede rin makuha yan ng ibang tao. Pwede ko rin tanongin si Ate Daisy, si Kuya Justin, kung ano pong perspective niyo sa mga binukot, ganyan. Pero it's not as important as hearing it from them mismo. So, ang laking advantage nun kapag marunong po sila magsulat at magbasa. Ayun, thank you, Anika. So, move on naman tayo kay Kuya Justin. Anong question ulit, Lavin? Sorry, nawala kasi yung... I think nakakabalik mo lang rin naman, di ba? So, sige, yung tanong kasi namin is, sa paligid mo or sa community mo or if ever sa school mo, ano yung mga nakikita mong hamon na nararanasan ng mga katutubo sa pagkakaroon ng pantay na pagkakataon sa edukasyon? So, baka may story ka or baka may may personal experience or baka may kwento na sa'yo, pwede mo naman i-share dito. So, go lang. So, Leven, one thing that I observe in our community, since marami po kaming kapatid na Manobo dito, is malayo po yung school nila, malayo po yung bahay nila sa school. And, kumbaga, pursuing college and even high school is really challenging for them. So, based sa nakikita ko po, marami po talaga ang mga kabataan na nagpe-prepare na sila na magtrabaho kaysa mag-aral. Kasi malayo po yung school nila. And isa yun sa, kumbaga, nakaka-hurt para sa akin. It's because, kumbaga, hindi pantay yung education sa kanila or they have their own challenges. Pero, saludo din ako sa mga katutubo na kahit malayo yung mga bahay nila, kahit I think almost 3 a.m. in the morning, naglalakad na sila para makaabot sa school namin. They have, kumbaga, the heart and the perseverance to, kumbaga, gusto talaga nilang magtapos ng pag-aaral and to have a brighter future ahead. So, that's why I am very, din sa mga katutubo, very friendly. It's because, abundance din yung culture nila. And when you talk, gusto ko din maranasan, alam or malaman paano sila nagsasalita, paano sila nag-communicate with each others, paano sila namumuhay. And I think it is really essential for us to understand them and to understand their situation. Yan lang naman, Lavin. Ayun, thank you, Kuya Justin. So, yan. Totoo naman yun, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Hindi natin alam kung ano yung story nila. So, mahalaga talaga yung literacy or yung kakayahan nila na makipag-communicate, magsulat, mag-share ng kanilang experiences kahit day-to-day or yung mga traditions, mga naranasan nila. Kasi hindi na talaga natin alam kung ano yung mga naranasan nila. Hindi natin alam ano naranasan ng bawat mga grupong etniko, mga katutubong grupo. And with the use of literacy, malalaman talaga natin to. So, moving on naman, how about sa'yo, Ate Daisy? Hello ulit. Sa akin, madami talaga. Kasi nga, di ba, usually, nasa malalayong lugar, yung mga katutubo natin, mga kapatid. Meron din kami sa province namin. At nasa malalayo na talaga sila. Like, naglalakad. Meron akong kapatid natin katutubo. So, nag-interview kami. Yung nilalakad nila is about 3 hours papuntang school. Papuntang school lang yon. Tapos yung daanan mo po is madulas, maputik, tapos bundok pa, gano'n. So, yung problema, yung una pong problema sa kanila doon, na natanong ko namin, is yung paaralan po talaga. Paaralan at guro po, kasi mula po sa malalayong lugar. Pangalawa po kasi, doon po sa amin, yung, di ba, yung ginagamit namin dialect, niligay noon. Tapos po, yung dialect na ginagamit po nila, is iba po sa dialect na ginagamit namin. So, kadalasan po ay hindi po sila nakakasabay po kasi, iba po yung wika nila. So, tapos pangatlo po, yung may pagkakataon po na nade-devalue yung kultura nila. Kasi, meron din kasi sa amin na na-interview namin na, nabully siya kasi, sinabihan po siya na mababa daw po sila. Mababa po as parang, kasi daw po iba sila. Parang ginaganon po siya daw. Tapos, at kasi, last po, nandiyan din po kasi yung kahirapan, di ba? Hindi lang natin iwas yung kahirapan. Na yun po yung pumapigil sa kanilang pag-aaral. Yun lang po, ang sakit lang isipin, Devin, na na lahat naman tayo ay may karapatan sa edukasyon, di ba? Pero bakit sa kanila, limited lang or pili lang na hindi lahat nakapag-avail ng ganitong opportunity.
Ayun, thank you Ate Daisy. So, ayun, so nakita na natin yung mga challenges na at yung importance talaga ng nakikita natin when it comes to mga literacy, lalo na sa context ng mga mga kapwa nating katutubo. Pero ang tanong ngayon, tayo bilang kabataan, ano bang pwede nating gawin? Hindi tayo pwedeng maging passive, di ba? Hindi lang tayo pwedeng nakikinig. We need to be part of the solution, di ba? So, ito yung tanong ko sa inyo. Bilang kabataan, paano mo maisusulong ang karapatan ng lahat? Lalo na mga katutubo sa inklusibo at makatarungang edukasyon. May mga practical steps ka bang suggest? May mga solutions ba kayong naisip na pwede nyo i-share? So, open naman ako sa lahat ng suggestions nyo. So, simulan na lang muna natin kay Kuya Justin. So, para sa akin po, bilang kabataan, maisusulong natin ang karapatan lalo na sa mga katutubo at sa inklusibo at makatarungang edukasyon ay first po is magsaliksik at ibahagi ang kwento ng mga katutubo. So, dapat po is magbasa tayo. And so, kung paano natin or ano yung naintindihan natin sa pagbabasa is dapat i-share din natin to sa mga tao nang sa ganun is kumbaga mapalaganap natin ang wika or ang mga history ng katutubo itself. Then second po is gumamit ng social media upang itampok ang kanilang kultura at issue. Alam naman natin po na this generation is gumagamit talaga sila ng social media, and social media can be a tool po for us to share insight and ideas, most especially sa kultura ng Pilipino or issue ng mga kulturang Pilipino. And third and lastly po is suportahan ang paggamit ng katutunika ng edukasyon. Mostly po is na-observe namin ito sa aming school. Even though school namin dati po is nag-promote sila ng English-Tagalog policy, but because they want to preserve the culture of the indigenous people, is okay lang. Kumbaga parang exempted sila. They can use their language nang sa ganon is ma-preserve nila yung kultura nila. And through that po, parang mas naipapasa pa nila yung kultura nila sa other generations. So yun lang naman, Levin. Ayun, thank you Kuya Justin. How about sa iyo, Anika? Para sa akin naman po, syempre as the youth, sobrang laking impact ng nagagawa ng sarili kong boss. Ako pa lang, ang dami ko nang pwedeng ma-impluwensyahan. Ano pa kaya yung power na marami akong mahatak na gamitin rin ang sarili nilang mga boses para makapag-raise ng awareness at mag-advocate. Syempre, ang pinaka-importante ay mag-take ng action. I'm very, very happy and ecstatic to see na marami akong kapwa Pilipino na nag-take action sa parang mistreatments na ginagawa sa kanila. At mostly, I'm so surprised na mga kabataan pa talaga ang gumagawa nun. Sila pa talaga nag-speak up for themselves. So, sobrang importante na kinikip din natin tong practice. Kumbaga, bilang mga Gen Z, siguro part na to ng kultura natin na nagsastand up tayo for what's wrong at nandyan tayo para sa isa't isa. So, pwede rin tayo mag-support ng mga campaigns na nagpo-promote ng inclusive education. So, tulad nitong Kalambag, in the simplest ways na nandito po tayong lahat, nanonood kayo, nag-interact kayo dito, ay sobrang laking bagay na nagagawa natin kasi natutulungan po natin ang DepEd at mga kapwa natin Pilipino na mag-spread ng information na important at nakapag-stand against tayo sa discrimination kasi marami tayong natatakal ng mga tanong na kung paano natin makakombat yon. Tapos, ang pagbo-volunteer, dahil narinig ko na sa parang SK program nila Kuya Justin, ay alam ko marami po silang ginagawang pagbo-volunteer na ginagawa doon. At dahil ang topic natin ngayon ay yung International Literacy Day, tama po ba? Dito po tayo makakapag-volunteer sa mga literacy programs at gumawa ng mga projects na ma-highlight pa lalo yung mga stories ng mga indigenous people. At ayun, tulad na nabanggit kanina ni Kuya Justin, yung yung social media rin, sobrang halagang tool niya para makapag-spread pa lalo ng information. So, sa pag-listen lang, pag-learn, understanding, comprehending part ng literature, i-practice natin na makinig sa mga boses ng mga katutubo themselves. At encourage natin yung sarili nating environment at school na bigyan pansin sila at i-value ang diversity. Kasi dahil dito pwede tayong
mag-unify, magkaroon ng education system na inclusive para sa lahat. Ayun, thank you, Anika. So, ayun, nakabalik na ngayon si Lian. So, Lian, tanungin na muna kita. I believe kakabalik mo lang, so hindi mo pa alam yung question. Sige. So, yung question kasi namin na pag-usapan, naka-answer na si Kuya Justin, si Anika. Bilang kabataan, paano mo maisusulong ang karapatan ng lahat, lalo na mga katutubo, sa mas inklusibo at makatarunang edukasyon? So, ikaw bilang kabataan, ano yung kaya mong gawin? Ano yung magagawa mo para makatulong, makaspread ng awareness tungkol sa mga kasama nating mga katutubo or kahit sa ating mga kasamahan lang na nahihirapan upang makakamit ang inklusibo at makatarungang edukasyon. So, go Lian. Siyempre, bilang kabataan, kaya ko magsilbing bilang tinig at kakampi ng mga katutubo na i-influence ko ang mga kakilala ko, yung mga tinuturuan ko din na bata. So, i-influence ko, ipopromote ko sila, kumbaga, na ipapakita ko na yung katutubo hindi lang ganito ganyan. Na mas maganda rin ang mga katutubo na hindi lang kailangan na una nating impression sa mga katutubo. Hala, hindi maano yan. Ang usual kasi impression ng iba is madumi or mahirap at some point. Pero hindi naman nababase dun, di ba? Yung katutubo. So, ang bala ko is, other than gagamitin ko yung boses ko bilang kabataan at yung nagtuturo rin sa ibang bata is, maaari kong ibigay yung iba kong libro na ano. Kasi may mga libro ako dito na, ano siya, meron siyang mga katutubo na pinopromote no mismo libro yung mga katutubo, which is ang ganda. Personally, gusto ko siya ipamigay and sa mga bata kasi alam ko makakatulong talaga yun sa kanila. And as a book person, ilang basa na rin ako nun. And kung tatanungin niyo ako, ang ganda talaga ng mga yun. I would recommend talaga sa mga bata. Hindi siya sobrang lalim na hindi maintindihan. Hindi rin siya sobrang babaw na hindi mo mararamdaman yung libro. Sakto lang siya at point na madadama mo yung mismong, yung pagpapaano ng mga katutubo na prinopromote sila. Hindi lang yung sabihin lang na character may badyaw or something like that sa libro, mas deeper sense na ina-explain niya ano yung mga culture and other necessities na kailangan talaga malaman. Kasi tayong mga nasa Manila, aminin nyo, hindi lahat is knowledgeable about sa katutubo. Other than that, wala lang. Sa tingin ng iba, wala lang talaga. Kaya gusto ko promote din yung mga yun. So, yun lang. As I know, alam ko rin naman na feel ko na sabi nila Anika ni Kuya Justin yung sa online. Siyempre, gagamitin natin yung online for proper na usage. Hindi yung papalaganap ng bad news or fake news tungkol sa mga katutubo. Ayan. Yun lang. Thank you, Lade. Ayun, so thank you sa inyong lahat na nagbigay kayo ng mga ideas. Nagustuhan ko naman yung mga ideas nyo, lalo na yung about social media kasi naging influential rin sa akin yung mga ganyan, mga documentaries. Super thankful ako sa mga documentaries. I think na-mention ko na dati yung katulad ng documentary ni Cara David, ganun tungkol sa mga binuko, tungkol sa mga Ifugao na super naging influential sa akin kasi doon ko na-realize yung mga iba't ibang culture dito sa Pilipinas and yung mga naging ideas nyo, super doable talaga siya sa mga katulad nating kabataan. So, bilang kasi super iksi na kasi rin ng oras, so gusto ko, madami pa sana akong gustong tanungin, pero ito na lang yung aanuhin ko sa inyo. So, yung itong huling katanungan ko para sa inyo is, para sa iyo, ano ang kahulugan ng temang Diwa ng Kasaysayan, Kabilin sa Kabataan? So, ito yung title ng ating episode today. So, gusto ko lang tanungin sa inyo, ano yung ibig sabihin ng temang ito ngayong International Literacy Day? So, unahin na lang natin si Ate Daisy. So, si Ate Daisy, nandiyan ka ba, Ate Daisy? Yes po, nandito. So, ayun, thank you, Levin. So, para sa akin, para siyang reminder. Parang reminder siya na nakasaysayan hindi lang nakaraan, kundi buhay na aral na dapat natin dalhin sa araw-araw. Yung diwa ay yung spirit or essence ng mga kasagadaan nauna sa atin. At yung kabilin ay yung, pamana na dapat tayong mga kabataan magpapatuloy. At paano natin sa pamamagitan ng literacy, di ba?
pagbabasa ng kasaysayan, pagsusulat ng ating sariling karanasan, at pagdala ng kwento na ng nakaraan papunta sa mas maliwanag na paglamukan. Yun lang, Revi. Ayun, thank you, Ate Daisy. How about sa'yo, Kuya Justin? So para sa akin ang tema ay paalala ng kasaysayan ay hindi lang sa petsa at pangalan. Ito ay diwa, damdamin at aral na dapat ipamana sa kabataan. Ang literasiya ay tulay upang maunawaan natin ang ating pinagmulan at sa pamamagitan nito na ipapasa natin ang ating kultura, karunungan at dangal sa susunod na henerasyon. Ang kabataan bilang tagapagmana ng bayan ay dapat maging tagapagtanggol ng kasaysayan, tagapag-ingat ng wika at tagapagtaguyod ng karunungan. Yan lang, Levin. Ayan, thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Anika? For me po, ang dami nating na-mention kanina na hindi lang tungkol sa team natin, pero kung paano natin matutulungan ang mga kapwa natin Pilipino at yung mga actions na dapat nating i-take. So para naman ma-close natin ang ating discussion today sa temang diwa ng kasaysayan, kabilin sa kabataan, ay ito po ang pagbavalue ng history na hindi lang ito kailangan aralin dahil required siya sa school. Alam kong part to ng curriculum sa mga AP classes natin nung middle school. Pero it's a living spirit na us bilang kabataan po, kailangan nating buhatin at dalin patungo sa kung saan tayo papunta. Be proud na we are Filipinos, even if kung saan man tayo mapadpad one day, ay dapat dinadala natin at binavalue natin ang ating mga sarili at kung saan tayo nag-root. Kasi ang mga struggles nila, yung mga triumphs, yun po yung mga inheritances natin na with literacy, ito po ang magagamit natin para mas lalo nating ma-honor at ma-understand kung ano ba talaga ito. And syempre sa pag-read, sa pagsusulat, sa pag-iintindi, nakakonect natin ang sarili natin sa wisdom na meron ang ancestors natin at ma-apply natin yung kaisipan nila sa mga challenges natin today. So, syempre, i-challenge natin ang mga sarili natin na ipagpatuloy ang sarili nating kwento at kwento ng ng ating mga kapwa Pilipino na merong courage at compassion para maging tulay ito sa pagpapatuloy ng kung gaano ka important at ipakita natin sa iba na siguro if ever one day magkaroon tayo ng mga foreign na friends, pwede nating ikwento sa kanila, pinagmamalaki natin kung ano yung mga pagdaanan natin, yung mga struggles, yung mga magagandang nangyari. Syempre, it would be nice to share as the youth pa lang at syempre hanggang sa pagtanda natin. Ayun, thank you, Anika. How about sa'yo, Lian? Hello, rin po ako. Medyo nawala yung mic ko. Ay, nawala ka, sige. Okay, Yung mic ito kasi yung finishing question kasi namin ito. So, para sa iyo, ano ang kahulugan ng tema na ating video mismo ngayon? Diwan ng kasaysayan, kabilin sa kabataan. So, ngayong Literacy Day, ano yung palagay nyo kahulugan niya? Ayun. So, go, Lian. Siyempre, para sa akin, for me, nangangahulugan ito na ang kasaysayan ay hindi lamang nakaraan, kundi isang buhay na aral at kayamanang dapat ipamana sa kabataan. Ang kabilin ay tumutukoy sa pamana at ang pinakamahalagang pamana ng ating kultura, wika at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng literacy, natitiyak natin ang mga aral ng kasaysayan ay mananatili at magsisilbing gabay sa kabataan tungo sa mga mas makatarungan at maunlad na hinahanap. Since, yun nga, panay focus na mga bata sa social media and hindi na masyado nilang na literacy na ang baba ng literacy rate ng Philippines compared sa other countries. Since, parang nag-aaral na lang yung mga bata para maipasa yung subject nila sa school, hindi na to understand the meaning of literacy itself. So, parang ang nagiging natin ngayon is dapat mas ma-promote yung understanding other than reading and yun nga. Okay yung reading, samahan lang natin ng comprehensive kasi ano yung purpose ng binabasa natin kung hindi naman natin naiintindihan.
sayang din pagod, syempre. Syempre, para din sa atin, kaya tayo nagbabasa para may matutunan. Hindi yung parang show off lang na marunong ako magbasa, ganito, ganyan. Yun lang, Levin. Thank you. Thank you, thank you, thank you sa lahat. Hindi ko talaga na-expect na magiging gantong like ka-meaningful yung maging usapan natin ngayong araw na to. Salamat talaga sa inyong lahat na nagbigay ng insights, nag-share ng experiences at yung passion nyo talaga. Nakita ko talaga yung passion nyo pagdating sa cultural preservation, pati na rin sa literacy topic natin today. So, na-share nyo lahat ng mga insights nyo and all that. And very thankful talaga ako. And sa mga viewers natin ngayon, sana naman na-inspire kayo and sana naman na-share nyo rin yung mga nalaman nyo ngayong hapon, na ngayong episode na ito. Remember, hindi kailangan maging perfect o maging expert para magsimula. Small steps lang, kahit maliliit lang na hakbang, basta consistent, may magagawa tayong pagbabago sa ating plan. So, bago tayo magtapos, kasi medyo overtime na rin tayo, I'd like to pass on the mic to Kuya Justin for the synthesis of this episode. So, ang literacy ay hindi lang tungkol sa pagbasa at pagsulat. Ito ay paraan ng pagbibigay boses, lalo na sa mga taong matagal nang hindi naririnig tulad ng mga katutubo. Sa pamamagitan nito na ipapahayag nila ang kanilang kultura, karanasan at karapatan. Ngunit hindi lahat ay may pantay na akses sa edukasyon. Maraming katutubo ang humaharap sa diskriminasyon at kakulangan ng suporta. Kaya mahalagang isulong ng kabataan ang edukasyong inklusibo, yung edukasyon na kumikilala sa lahat ng wika, kultura at kwento. Kung patuloy na sinasabi ang panitikan at kasaysayan ng mga katutubo, unti-unti ring mawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya bilang kabataan, dapat tayong maging tulay sa pagpapalaganap ng literacy at pagreserba ng kanilang kultura. Ang temang diwa ng kasaysayan, kabilin sa kabataan ay paalala na ang kasaysayan ay pamana at tayo ang mga may responsibilidad na itaguyod ito at ipasa. Thank you so much po, Kuya Justin, sa pag-summarize ng episode na to. Siyempre, sobrang important at ang dami po nating natalakay na kung paano natin matutulungan ng mga kapwa natin Pilipino. At yun lang naman talaga yung naging highlight niya. Ang paggamit ng literacy para sa patuloy na pagtulong at sa pag-call to action. So, para naman sa ating mga announcements, huwag na nating patagalin pa. Meron po tayong kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. sa YouTube at FB page. Sa Inclunation naman po, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. Senior City naman, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Maraming salamat po sa lahat sa susunod po na episode. Catch you next week po. Bye! Bye.